Sila niya ang nagdidesisyon ng dinaya. Eh yung moderator niya, hindi naman sinabi yung dinaya. Hindi nga alam ng moderator na dinaya mo talaga yun eh. Natural. Para walang kuan yun, natural yung moderator sasabihin na wala kasi binasa mo. Gaya nga ng katwiran mo eh. Basta niya binasa. O kahit anong Biblia, kahit anong salin, linalabas mo. Panluloko yon. Wala kang alam, talibong. Maski sa Biblia, lahat ng Biblia may maling salin yan. Kaya yung sinasabi mo doon, bakit ang Iglesia ni Cristo paborito yung Lamsa version? Hindi namin paborito yon. Lahat ng Biblia paborito ng Iglesia ni Cristo, basta yung tamang pagkakasalin. Walang perfectong Biblia, tandaan mo yan, talibong. Kaya hindi ka pwedeng gumamit na basta-basta. Mayroon ng paraan ng Diyos na tinuturo sa Biblia. Kasi alam ng Diyos na mayroon mga magdarayang katulad mo. Maging yung mga nagsalin ng Biblia, pati yung, ano ba yon? Pati yung mga original na sinasabi mong Greek mo, puro maling salin na yon. May mali yon. Walang perfectong salin. Maski yung Codex Sinaiticus, kasi kopyado na yon, kopyado na yon sa mga original manuscript. Talibong magsiyasat ka muna, ha? Magsiyasat ka muna. Ang katwiran mo, baluktot. Mahina, walang lasa. Baluktot. Ay doon, sinasama ko na yung repute ko doon eh. Ihiwalay ko sana yun, pero isasama ko na dito eh. Baluktot yon. Ang Iglesia ni Cristo niya, basta gumamit kayo, lahat niya ng Biblia, ginagamit nyo. Ginagamit nyo. Totoo yun. Kung alin ang tama, nasalin, yun ang babasahin. Kasi wala ngang perfectong Biblia eh. Alam mo ba kung bakit? O gusto kong paliwanag. Matututo ka sa akin, bakit walang perfectong Biblia? Sa susunod, sasabihin ko sa iyo, bakit walang perfecto? Una lang, sasabihin ko sa iyo, unang puntos. Walang Biblia ang salin na para sa lahat. Para sa lahat. At saka lahat ng nagsalin ng Biblia, Protestante, Katoliko, dinadaya yung Biblia. Lahat yan, naniniwalang si Kristo'y Diyos. Kaya nililikot ang Biblia. At yan naman ay hinulaan na ng Bible yan eh. Hinulaan na. Talagang yung Jesus na hindi pinangaral ng mga apostol, hindi na sa Biblia, talagang isisingit yan. Kaya maraming mga salin na, lahat ng salin ng Biblia, si Kristo Diyos yan. Tandaan mo yan. Pati Protestante. Eh, ang Protestante, anak na lang yan ng mga kampo rin ni Satanas yan eh. Tingnan mo, darali ng cross. Di na kayo nangilabot. Si Kristo pinatay sa krus. Hindi mabilang ang Kristiyanong pinatay sa krus. Millions of Christians crucified. Tapos pagyayabang mo, di na kayo nahiya. Di na kayo nangilabot. Di na kayo natakot sa Diyos. Saan galing yung cross? Kakaaway. Dala nyo ngayon. Kaya kayo ang Antikristo. Kita mo? Yung kasunod nung pinapaksa mo, pinagbibintangan mo pa Iglesia ni Cristo, Antikristo. At kung ano-ano mga pasugo yung oy, talibong, matagal na yung style. Hindi na nga pumutok yan, lalong dumami Iglesia yan. Kaya ako sumasampalataya ko na kayong mga depensor katoliko, kayong mga paring naglitawan na rinirefute nyo yung Iglesia ni Cristo tapos sinisiraan nyo, ay kalooban na ng Diyos yan para lalong umasenso Iglesia ni Cristo. Biro mo, sinong mag-aakala? Ako hindi po ako ministro, diakono po ako. Pero kaloob sa akin yan. Lahat ng materyales, lahat ng pag-aaral, biro mo, magsi-50 anyos ako sa Iglesia. Wala akong ginawa, pag-alaran ko aral, pati yung mga hula, pati referensya ng mga Katoliko, mayroon po ako. Kaya siguro nagugulat kayo. Tatapatin ko kayo. Dito lang, Mr. Talibong. Magsama-sama na po kayong mga kwan. Mga ayan o. Ayan o. Ayan, tandaan nyo yan ha. Ayan o. Ang dami yan eh.
Oh. Doon lang mali ka na eh, di ba? Mali ka na eh. Mali ka na doon sa sasabihin mong pangalan ng tao yon. Hindi. Ito, tandaan mo ah. Alam niyo mga kaibigan, yung 666, ito na. Ito po katotohanan. Yan ang Papa sa Roma. Hindi ko muna hindi ko muna babanggitin ito eh. Ayan, yung mga palatandaan na yan. Hindi ko muna. Sapat na yung hayop, yung hayop hari yun eh. Kaya may tiara yan eh. Meron yan tiara at yung tiarang yan ay saan yun, mababasa. Meron yan tiara, mababasa nyo po yan doon sa aklat ng, ano ba yon? Ang tiara, mababasa nyo yan sa Compendio Historico de la Religion sa page 585. May tiara talaga ang Papa. Oo. At saka yung pangalan ng tiara, yung nakalagay doon sa tiara, tatlong hilira yan. Vicarious Felidi. Mababasa nyo naman yan sa Studies in the Scriptures, page 215. Ang titulo ng Papa na Vicarious Felidi, kahalili ng anak ng Diyos, ang tiyak na may bilang na 666. Ayan. Yan pong ito na Yung korona ng Papa, meron yan nakasulat. Mga diamante pa po ang nakalagay dyan. Vicarious. Diamante yan. Felidi. Ganito po yon Ito. Ito, maganda ito eh. Ito po Ito na po Pakikita ko po sa inyo Ayan. Ito. Mga Katoliko po, lalo na po kayo mga Bisaya Ayan 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 Vicarious, yan ang nakasulat sa korona ng Papa. Vicarious Felidi. Sa English po, Vicars of the Son of God. Sa Tagalog po naman, kahalili ng anak ng Diyos. Yan, Mr. Talibong. Dapat pag-aralan mong maigi yan Hindi mo kayang reputin ito. Tatapatin kita. Ang Vicarious po, nakasulat yan sa korona ng Papa. Kaya nga hari hayop hari yan Kaya may corona Di ba? Yon. Suportado ko ng mga referensya yan, Mr. Talibong. Tandaan mo yan. Para wag tayong masyadong humaba. Ngayon, doon po sa hula, dito anyay may karunungan. Bilangin. Bilangin. Kaya kailangan lagyan ng katapat yun sa Roman numbers. Itong si Talibong hindi nagbilang Linikot yung mga pangalan Pagdaraya talaga Ganun naman talaga mga kampo ni Satanas Sinungaling magdaraya. Prangka na po ito Siguro, maghuhukom na Kailangan talaga, kung baga sa sakit, upirahin na. Sabi ko nga, sa mga kamag-anak kong Katoliko, matagal ko na, kung pwede lang, yugyugin na kayo, yugyugin na. Hindi po kayo maliligtas sa hahalo-haloin ko na po kasi itong pagharap ko sa YouTube, mission po ito. Ito po'y personal conviction ko. Personal conviction ko ito. Wala pong kinalaman dito ang pamamahala ng iglesia. Personal conviction ko ito bilang isang kaanib na may tungkulin sa iglesia. Diakono po ako. Tandaan nyo yan. May patong ako bilang diakono. Parang sa gawa, basahin nyo, yung 7 na diakono. Si Esteban, si Felipe. Si Esteban, pinatayon. Wala rin makatapat sa debate yon. Nagalit yung mga antikristo noon. Pinatay si Esteban. Si Felipe, diakono rin yun. Pero siya nagbautismo dun sa eunuch, yung Yan ang tandaan nyo. Yan din ang kaloob sa akin. Bilang isang diakono na may kaloob. Almost 50 years. Salamat sa Diyos, pinagkalooban ako nito. Kaya hindi na kailangan ministro pa humarap sa inyo. Kung sa akin lang, hindi kayo pwede. Di lalo na sa ministro, may mga patong na kamay yun, mga ministro yun.
Hindi na kayo dapat patulan. Mababaw masyado. Ito, linabas nyo, lalong uunlad ang Iglesia ni Cristo. Maraming mawawala sa Katoliko nito, talibong. At ikaw, tatanggalin na yung krus sa dibdib mo ng mga pare at saka yung mga sisisihin ka. Bakit ka? Oh, ayan. Vicarious Peledi. Ayan. Pasensya na, pero maganda ito kasi sinisingit-singit ko na para lalong mabuo po sa utak ninyo. Lalo na po kayong mga kamag-anak ko, mga Katoliko. Si-share ko sa inyo itong kwanto. Kasi pag harap-harapan, ayaw kayo makinig. Salamat sa Diyos at mayroon itong social media. Mayroon YouTube. Sa pamamagitan po nito, ang dami ko pong binubunga. Tandaan nyo yan. Ito po sabi doon, bilangin sapagkat bilang nung hari. Yung hari, may corona Yun nakalagay, Vicarious Peledi. Ang pronunciation po nung Vicarious yan. Vicars of the Son of God. Yan ang gustong-gusto mga tawagin yan Kahalili raw sila ng anak ng Diyos. Naku, ang daming palatandaan ng Antikristong yan. Bagsak lahat sa papa. Lahat ng kasamaan na sinasabi ng Biblia, mga bulaang propeta, bagsak po lahat sa Katoliko. Yan po ang dahilan bakit umalis ako sa Katoliko. At yan din po ang dahilan bakit ganito ako ngayon. Hindi ko kinatatakot. Sasabihin ko po talaga yan. Lahat. Ito po. Mga kaanib dyan sa Iglesia Katolika, mga Protestante, kayong mga Bisaya ng kapabayan ni Talibong. Ito po. Vicarious Peledi, Vicarious. Ayan po. Kung paano natupad yung 666. Ito. Ang B po sa Roman numbers 5. Ang I 1, yung C 100, yung A 0, yung R 0, yung I 1, yung B 5. Ang total po niyan is 112. Sunod po, Philly, yung F 0, yung 1, yung I 1, yung L 50, yung 1, yung I 1, yung I 1. Ang total po is 53. Yan. Yung D, ibig sabihin ng D, ayan, ang D is 500, ang E is 0, ang I is 1. Ang total po niyan is 501. Ito na po. 105 plus 501 plus 112 plus 53, 666. Ayan 666. Tingnan nyo pong maigi. 666. Ayan, yan. Isa-isahin ko po. Ayan 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 Mga kapatid, minsan hindi nyo alam masyado ito. Kasi bihirang ituro ito. Ayan. Feli, D. Ayan po, Ayan. Ayan. Si Talibong may pinakikita rin na malaki, di ba? Vencedora. Hindi pangalan ni Capex yun Saka yung Vencedora, hindi yan katapat nung tinatapatan nyo yung Manalo. Hindi Mali ka Ang Manalo sa Latin ay Bencir. Yan ako. At saka yung Vencedora sa Kastila, sa English yun Vector. Mananakop. Ay hindi. Kaya, ayan mga kaibigan ulit-ulitin ko, hindi bali medyo humaba ayan Hindi bali medyo humaba ayan Ito naman ipuputol-putulin ko na lang Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5. Ubusin po ninyong panoorin to Ayan. At ito kayong mga depensor Katoliko ikaw Attorney Lyaso, yung Darwin din, pari ba yun? Yung
Akala mo watose, na akala mo nakakalamang na siya. Oh. Ikaw, lalo na ikaw talibong, sisisihin ka ngayon. Ako naman, salamat sa Diyos at inilalahad nyo ito. Alam nyo ba, uulitin ko sa inyo, na dito po sa mga ginagawa nyo, dito nagtatagumpay ang Iglesia ni Cristo. Kaya kalooban po ng Diyos yan na kayong mga kampo ni Satanas, lumitaw uli ang mga kasinungalingan nyo. Sagutin nyo ito. Ayan. Tingnan natin. Pati nga yung pagtalikod, di ko pa sa inyo inano. Mga hindi natalikod, mga mayroon natira. Sinong may sabi sa inyo? Bueno. Ito isa pa. Di malinaw na. Mr. Talibong. Magtulong-tulong na kayo. O kayong mga pare, ikaw pare Abe, Attorney Lyaso, ikaw Darwin, Radyo Veritas, lahat, mga Peter Main Society, tulungan nyo na si Talibong, magtulong-tulong na kayo. Handa akong sumagot kung anong isasagot ninyo. Ito pa, di mali ka na agad hari. Hindi tao kaya maitkuan, hari ng mga hari. Ang mga pari gustong-gusto niyan tawagin silang hari ng mga hari. Mga sacerdote. Nandun yan sa pananampalataya, faith to our forefathers. Nakasulat yan na ang mga sacerdote, na mga pari, gustong-gusto nilang tawagin hari ng mga hari. Di lalo na yung papa. Tingnan nyo Papa, Santo Papa. Holy Father. Diyos lang ang Holy Father. Tandaan nyo yan. Nandun yan sa Thessalonica Sumasalangsang at nauupuan niya sa templo ng Diyos. Nagmamataas na naghahayag na tila siya'y Diyos. Holy Father, Santo Papa. Ito. Si Kristo ni hindi nagpatawag Holy Father yon. Ni hindi siya nagpatawag kahalili ng Diyos. Sino nagpatawag yan? Yung mga antikristo. Kayo po, kabilang dyan. Hindi po ang Iglesia ni Cristo. Sige po. Mayroon nang nagbabanta sa akin. May death threat na ako. Lalo na itong IDD ni Eliso Soriano. Death threat na ako Kung hindi raw ako titigil, isang bala lang ako. Yung Life of Truth. Baka magsama kayo sa kulungan ni Soriano. Diniditreat mo na ako. Ako tatakutin mo. Noon nga, sa radyo diniditreat din ako Kami ni Mike Baluyot. Natakot ba ako? Sabi ko doon sa tumatawag sa telepono na umanda ka, Cesar Sineta. Papatayin ka namin. Ganun din. Isang bala lang daw ako. Ang sabi ko, hindi ako natatakot sa isang bala mo. Bakit? Naka-insured ako Ang sarili mo, ang katakutan mo. Yun ang katakutan mo. Kasi may insurance ako. Kahit patayin mo ako, hindi magugutom pamilya ko. Di lalo na ngayon, diditreat nyo ako. Kayong mga IDD. Kayong mga IDD. Sana naririnig ito ng YouTube. Hindi naman masamang, pwede kayo, gustong-gusto ko nga yung mayroon nagko-comment. Pero masama yung nagdiditreat kayo. Nasasabihin nyo sa, ikaw, Cesar Sineta, isang bala ka lang. Tumigil ka na. Biro mo yan. Kaya ako nagpapasalamat. Ibig sabihin yan, effective. Effective yung mga video ko. Kasi, kung hindi kayo, ang dapat sanang gawin nyo, sumurrender na lang kayo, magbalik loob sa Diyos kayo. Magsuri kayo. Magsuri kayo, suriin nyo Iglesia ni Cristo sa halip na tama naman, tapos hindi naman ako nagsisinungaling, hindi naman nyo mapasinungalingan. Pagkatapos kung ano-ano yung sasabihin nyo sa akin, matanda ka na, gurang ka na, mamamatay ka na, kalbo ka, manluloko ka. At yung mga nagsasabing manluloko, hindi mo makita mo ka. Pati pangalan, palit-palit.
Samantalang ako, eto mukha ko. Oh, hindi ako natatakot sa death threat nyo. Masarap mamatay na Iglesia ni Cristo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Eto pa, tuloy natin dito. Alam mo, sinasamantala ko na ito eh. Kasi minsan wala rin akong panahon. Kaya ito, inukulang ko talagang panahon. Kasi maganda itong nangyaring, sa bagay, parang maganda rin nangyari itong coronavirus eh. Stay at home. Hindi ka makalabas. Ayun, video ako, record ako ng record. Balikan natin, yung 666. Anong mali na doon? Talibog. Yung hayop, hari yon. Kaya, ano pa ang mangyayari sa hayop na yan? Ito pa, tandaan mo, ito. Ayan, ayan pa. Sa 11, ayan, ayan, babasahin ko, At nakita ko ang ibang hayop. Ito rin yung 666, eh. Sa verse 18 yun, ito verse 11 pa lang. Kasi yung buong verse 13 na yun, chapter 13, ang pinapaksa yan, yung 666. Yung hayop na yon. At nakita ko, 11, umpisa natin sa 11. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya'y nagsasalita gaya ng dragon. Ayan po yun, Ayan, Ayan, Verse 11 pa lang yan, Isang verse pa lang yan. Talibog, Tandaan nyo ito, mga Depensor Katoliko. Verse 11 pa lang yan, Sisihin nyo si Talibog. Kasi lalong nahayag dito yung kayo talaga ang Antikristo. Kaya maraming mag-iiglesia ni Kristo. Tandaan nyo itong ginawa nyo ito. Talibog. Sisisihin ka. Ipatatanggal sa iyo cross. Pero sa bagay hindi mo tatanggal niya. Kasi kaaway talaga ni Kristo eh. Ito, anong sabi sa hayop na ito? May dalawang sungay. May dalawang sungay. At katulad niya, at tinutularan na niya ang kordero. Nagsasalitong gaya ng dragon. Isa-isahin natin. Ano ang kahulugan ng sungay? Sa Amos, sa aklat ng Amos, ang sungay ay kapangyarihan. Ang hayop na ito may dalawang sungay, dalawang kapangyarihan ito. Anong kapangyarihan ng Papa sa Roma? Head of the state and head of the church. Hindi lamang, alam nyo po ang Vatican, may sariling gobyerno yan, na siya pa rin ang pinaka-presidente, ang Papa sa Roma. Head of the state and head of the church. Dalawang sungay. Dalawang sungay. Sagutin nyo yan na hindi nga ang Papa. Head of the church, head of the state, dalawang sungay ang hayop na yan o ang hari niyan na naghari may kwan. Kaya yan ang simbolo ng hayop. Yung simbolo naman ng sungay, kapangyarihan. Ang simboliko naman ng kordero, si Kristo yan. 1 Kapitulo 1, versikulo 29. Narito niya ang kordero ng Diyos. Si Kristo po ang kordero. Anong gagawin nitong hayop na may dalawang sungay? Tinutularan ng kordero. Katulad na niya, tinutularan ng kordero. At yan na niya nagsasalita gaya ng dragon. Sino ang dragon? Si Satanas. Paano ba nagsasalita si Satanas? Sinungaling. Kita nyo na? Ganyan ang mga pare o ang Papa sa Roma. Sinungaling. Nagsasalita gaya ng dragon. Tandaan nyo yan Tingnan natin kung marirefute nyo yan. Hindi na kailangan ministro namin. Sa akin lang hindi kayo po pwede. Kaya ipupul ko na ngayon. Ano ko na talaga. Talagang ilalabas talaga ninyo yung talino nyo. Na lalo kayong malulubog. Lalong mahayag inyong kamangmangan. Yung pagkagago ninyo. Yan ang tawag ni Soriano sa mga katulad nyo, gago. Hindi ako rin.
Si Talibong, akala mo nagrurunong-runungan. Lalo kang namangma ngayon. Ito. Ano pa, gaya ng dragon. Ngayon, lalo na ito, pag binasa ko sa inyo lahat, yung dragon na yan, yung grupong yan, anong masasabi nyo? Ayan anong mababasa nyo dyan? Nagpapatay. Ito na po, At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa hayop. Kita nyo na, mamamatay tao yan, kriminal ang antikristong yan. Paano nyo sasabing si kapatid na manalo yan? Una na, hari ito. May 2 sungay. Tinutularan si Kristo. Pagkatapos nagsasalita ng kasinungalingan, yung dragon. Mamamatay ito, yung hindi niya sasamba dyan, papatayin. Truth about the Inquisition, yung mga tinatawag nilang irihe. Milyon-milyon ang ipinapatay ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kriminal yan. Sa pangunguna ng Papa. Kampo ni Satanas talaga yan. Sige po, huwag kayong magagalit sa akin. Ang pinakamabuti po sa inyo, magsiyasat po kayo. Huwag kayong pikit mata na lang na sumusunod. Lalo na dyan kay Talibong. Yung Darwin na pare. Siya, nag-aabogado na si Llasos. No the truth daw. Ay sila mismong no the truth. Hindi alam ang totoo. Hindi alam yan mga yan. Sige. Isa-isa kayong sumagot sa akin. Tingnan natin. Kasi pag tinanggihan nyo naman yan, tuturo kayo kung sino pinatunayan ko na sa inyo ngayon. Hindi si kapatid na manalo yan. Kailan ba nag-utos si kapatid na manalo sambahin siya at saka pinapapatay ni sinasaba? Katoliko lang nangyari niyan Sabi nga doon sa aklat ng anong sinasabi sa aklat na yon? Umukay anya kayo ng 10 feet deep at 10 feet wide, 10 miles long. Hindi magkakasya ang dugo ng mga pinatay ng Iglesia Katolika Apostolika Romana.